Sila ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa ika-21 siglo na tila nagkakatitigan at naghahamon sa isa't isa sa magkabilang panig ng malawak na karagatan. Sa isang panig, nariyan ang Estados Unidos, matibay ang posisyon matapos ang mahigit 80 years bilang leader ng kanlurang mundo. Sa kabilang panig naman ay ang China, isang bansang mabilis na umaangat, gutom sa kapangyarihan, punong-puno ng ambisyon, at unti-unting handang sumabak sa tunay na laban sa unang pagkakataon matapos ang ilang henerasyon. Sa puntong ito ng kasaysayan, malinaw ang tensyon. Parehong tila handa silang pumasok sa isang bagong uri ng Cold War, isang malamig ngunit mapait na tunggalian. Pero paano kung hindi na ito manatiling malamig? Paano kung bigla itong uminit bago pa man tuluyang magsimula ang Cold War? Mula sa mga tensyon sa Taiwan at Pilipinas hanggang sa isang agresibo at palaban na White House at isang CCP na lalong lumalakas, tumitibay at sabay pang nagpaparami ng nuclear weapons. Walang kasiguraduhan na lilipas ang dekadang ito nang walang direktang sagupaan sa pagitan ng US at China. Kaya kung sakaling sumiklab ang digmaang ito sa mga darating na taon, paano ito mangyayari? Anong klaseng lakas militar ang ilalabas ng bawat panig? At saan at paano magaganap ang mga labanan? At sa huli, sino ang mananaig? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Allies and location. Sa simula pa lang ng episode na ito, linawin natin ang isang napakahalagang punto. Ang posibleng sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay hindi lang simpleng digmaan. Ito ay maihahalin tulad sa isang World War level conflict. Hindi lang dahil sa lakas ng dalawang bansang sangkot, kundi dahil na rin sa dami ng mga alyansa at kasunduang militar na siguradong madadamay kapag nagsimula na ang putukan. Sa madaling salita, imposible na manatili itong laban ng dalawang bansa lang. Kapag nagsimula ito, madadamay ang buong mundo. Kaya bago pa natin himayin ang lakas militar ng bawat panig, kailangan muna nating pag-usapan ang pinakamahalagang faktor, sino ang mga kakampi nila. Sa loob ng maraming dekada, maingat na binuo ng Estados Unidos ang isang napakalakas na network ng mga alyansa sa buong Indo-Pacific. Sa mismong bakuran ng China, may dalawang napakalalakas na bansa na kaalyado ng US. Ang Japan, na matatagpuan sa kabilang panig ng East China Sea, ay halos hindi na maihiwalay sa Amerika pagdating sa geopolitics sa loob ng mahigit kalahating siglo. Samantala, ang South Korea, na katabi ng isang estado na malapit sa China, ay patuloy na lumalakas habang pinapalalim ang ugnayan nito sa Washington. Ang dalawang bansang ito ay hindi lang basta kakampi, sila rin ay tahanan ng malalaking military bases ng US na kung saan libo-libong sundalong Amerikano ang nakadeploy. Hindi rin dapat maliitin ang presensya ng US sa Pilipinas. Sa 9 na military bases dito, nananatiling aktibo ang puwersa ng Amerika at ang Maynila ay malinaw na itinuturing ang sarili bilang kaalyado ng Washington. Pati ang Vietnam, na dati nilang kalaban, ay ngayon ay mas malapit na rin sa US matapos ang kalahating siglo. At nariyan din ang Taiwan, bagamat hindi ito opisyal na kinikilala ng Estados Unidos bilang isang bansa. Malinaw na itinuturing ito bilang isang kritikal na bahagi ng interes ng Amerika sa rehiyon. Sa praktikal na aspeto, buong lakas itong sinusuportahan ng US. Dagdag pa rito, may papel din ang Australia at Thailand sa posibleng labanang ito. Dahil sa laki ng posibleng digmaan, hindi lang Asia ang maaapektuhan. Ang mga bansang miyembro ng NATO sa Europa ay malamang na magiging abala sa sariling laban, lalo na kung sasabay ang Russia bilang kakampi ng China. Samantala, sa Middle East, maaaring sumiklab ang hiwalay na kaguluhan. Ang Israel at Saudi Arabia ay posibleng maharap sa Iran na magpapalala pa sa sitwasyon sa rehiyon. Para naman sa China, isa sa pinakaunang papasok sa eksena ay ang North Korea. Bagamat hindi kasing advance ang armas nito, mayroon itong napakaraming sundalo, isang bagay na maaaring gamitin sa brutal na digmaan ng modernong panahon. Isa itong bansang may nuclear weapons at kadalasang itinuturing na malapit sa China kahit na minsan ay sakit din ito ng ulo para sa Beijing. Pero sa oras ng digmaan, halos sigurado na papanig ito sa China. Mayroon ding ugnayan ng China sa Pakistan at Indonesia, mga bansang may sariling malalakas na militar, pero hindi ganoon kasigurado kung direkta silang sasali laban sa Estados Unidos. Samantala, ang ibang kaalyado ng China tulad ng Myanmar ay abala sa sarili nilang mga problema. At pagdating sa India, mas malaki pa ang posibilidad na kalabanin nito ang China kaysa makipag-alyansa dito kung sakaling sumali man ito sa digmaan. Sa kabuuan,
Kung pagbabasihan ang lokasyon at mga kakampi, malinaw na may malaking kalamangan ang Estados Unidos kahit na napakalakas ng China sa sarili nitong teritoryo. Pero napapalibutan ito ng mga bansang kaalyado ng US, mga bansang may sariling malalakas na militar, at sa ilan, may presensya pa mismo ng mga sundalong Amerikano. Sa madaling salita, habang ang China ay matatag sa loob ng sarili nitong lupain, ang Estados Unidos naman ay may hawak na isang malawak na network ng kapangyarihan na nakapaligid dito. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang China, kasama ang North Korea, ay tila napapalibutan at naiipit sa isang napakahirap na posisyon. Kung gugustuhin nilang direktang hamunin ang Estados Unidos, kailangan nilang makawala sa pagkakaipit na ito o humanap ng paraan para baguhin ang buong laro. At dito pumapasok ang Taiwan, isang maliit na isla pero napakalaki ng halaga sa estratehiya. Isa itong perpektong battleground, literal na nasa mismong pintuan ng China. Dagdag pa rito, mas madali para sa Estados Unidos na magpadala ng puwersa papalapit sa China gamit ang kanilang mga bases sa Hawaii at Guam. Samantalang ang China, halos imposibleng gawin ang kabaligtaran. Hindi nila kayang basta-basta makalapit sa mainland ng Amerika o makalusot sa malawak na Pacific. Sa kabuuan, kung magkakaroon ng malawakang digmaan, halos siguradong mangyayari ito sa mga sumusunod na lugar: South China Sea, East China Sea, Philippine Sea at sa mga bansang nakapaligid mismo sa China, sa madaling salita, sa bakuran ng China mismo. Kung susuriin, may kanya-kanyang advantage at disadvantage ang dalawang bansa. Para sa Estados Unidos, isang malaking benepisyo na hindi direktang tatamaan ang kanilang mainland. Pero kapalit nito, kailangan nilang ilipat ang napakalaking puwersang militar sa kabilang dulo ng mundo sa loob ng napakaikling panahon. At habang ginagawa iyon, susubukan ng China at ng mga kakampi nito na wasakin ang mga barko, eroplano at supply lines ng US habang nasa biyahe pa lang. Para naman sa China, malaking advantage ang pakikipaglaban sa sarili nilang teritoryo. Mas malapit ang kanilang Air Force at Navy, mas mabilis silang makakaresponde. Pero may kapalit din ito, dahil ang kanilang sariling lupa ay magiging abot kamay ng mga kaaway. At hindi lang Amerika ang haharapin nila, kundi higit kalahating dosenang bansa na kakampi nito. Armament and conditions. Sige, napag-usapan na natin kung sino at saan magaganap ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ang mga armas at ang mas malawak na lakas militar na gagamitin ng bawat panig. Para sa kapakanan ng kabuang larawan, babanggitin natin ang ilang mahahalagang punto tungkol sa mga kakampi na posibleng makilahok sa laban. Pero sa kabuuan, magfo-focus tayo sa dalawang superpower na siyang bubuo ng karamihan sa puwersang maglalaban. Simulan natin sa China. Ipinagmamalaki nito ang mahigit 2 milyong aktibong sundalo na ginagawa itong may pinakamalaking sandatahang lakas sa buong mundo. Ang People's Liberation Army Ground Force pa lamang ay may humigit kumulang 1 milyong aktibong sundalo na nahahati sa 35 na magkakahiwalay na hukbo at taglay ang lahat ng katangian ng isang modernong militar. Mayroon ng bansa ng libu-libong artillery at multiple rocket launchers, 4,000 modern main battle tanks at daan-daang nakamamatay na attack helicopters, bukod pa sa napakaraming unmanned drones at iba pang sasakyan. Ang kanilang Air Force ay isa rin sa pinakamahusay sa mundo na may higit 205th generation stealth fighters kasama ang daan-daang iba pang air superiority at multi-role aircraft, 200 light bombers at mahigit 200 copies ng twin-engine heavy bomber na Xi'an H-6. Mayroon din silang kumpletong reconnaissance, logistical at airborne control aircraft na inaasahan sa isang modernong superpower. Samantala, ang kanilang rocket force, isang hiwalay na sangay ng militar, ang responsable sa napakalaking bilang ng cruise, ballistic at hypersonic missiles. Ang hukbong dagat ng China ay binubuo ng 3 magkakahiwalay na puwersa, ang pangunahing Navy, ang napakalakas na Coast Guard at isang maritime militia. Sa kabuuan, mayroon silang mahigit 700 surface vessels, kabilang ang 3 aircraft carriers, mahigit 120 destroyers at frigates at napakaraming attack submarines. Mayroon din silang mga espesyal na barko na kayang gumawa ng tulay mula dagat papuntang lupa at daan-daang civilian ferries na maaring gamitin bilang transport ng tangke at sundalo na nagpapalakas sa kakayahan ng China sa amphibious operations. Sa kabilang panig naman ng laban ay ang Estados Unidos na may humigit kumulang 1.3 milyon na aktibong sundalo kasama ang pinaka-advanced na teknolohiyang militar sa buong mundo.
Tulad ng China, mayroon din ang US ng libo-libong self-propelled howitzers, towed artillery at multiple rocket launchers na sumusuporta sa 450,000 na aktibong sundalo at karagdagang 500,000 mula sa National Guard at reserves. Meron ang Estados Unidos ng humigit kumulang 3,000 modern main battle tanks na handang gamitin na umaabot sa higit 8,000 kapag isinama ang reserves kasama ang iba't ibang uri ng combat vehicles at halos 1,000 attack helicopters. Ang United States Air Force ay may mahigit 600 fifth-generation fighter jets, kabilang ang 165 operational units ng F-22 Raptor na madalas ituring bilang pinakamahusay na air superiority aircraft na nagawa. Sinusuportahan ang mga ito ng mahigit 1,000 na iba pang fighter at attack aircraft, pati na rin ng 3 uri ng strategic bombers, kabilang ang 18 operational units ng B-2 Spirit. Walang kapantay ang Estados Unidos pagdating sa logistical at support capabilities sa himpapawid at lalo pa itong pinapalakas ng libo-libong karagdagang combat at support aircraft mula sa Navy at Marine Corps. Pagdating naman sa Navy, mayroon itong kahangahangang 11 aircraft carriers, bukod pa sa mahigit 100 na iba pang surface combat vessels mula sa kabuuang humigit kumulang 460 na barko na nasa serbisyo. Samantala, ang Marines ay magdadala ng halos 170,000 na sundalo na nakatuon sa amphibious at expeditionary warfare, kasama ang sarili nilang mahabang listahan ng mga kagamitang pandigma na siguradong magdudulot ng matinding pinsala sa kalaban. At habang ang mga experimental na assets tulad ng F-47 ng Amerika o ang J-36 ng China ay hindi pa gaanong isinasama sa laban dahil hindi pa sila ganap na nade-develop, may isa pang napakahalagang asset ang US na dapat isaalang-alang, ang B-21 Raider, isang mas advanced na strategic stealth bomber na kasalukuyan ng ginagawa at inaasahang magkakaroon ng ilang operational units sa loob ng susunod na ilang taon. Sa labanan ding ito, may mga mahahalagang kontribusyon ang mga kakampi ng bawat bansa. Ang North Korea, na papanig sa China, ay may 1.3 milyon na aktibong sundalo na halos kasing dami ng sa US kahit hindi pa isinasaalang-alang ang China mismo. Ang Japan naman ay may malaking ambag sa lupa, dagat at himpapawid. Malalakas na armored units sa ground, 2 light aircraft carriers, napakaraming destroyers at frigates, at daan-daang modern fighter aircraft. Ang South Korea, kahit may kalahating milyong aktibong sundalo lamang, ay may higit 3 million reservists, mahigit 2,500 modern tanks, napakaraming artillery, at sapat na air power para makipagsabayan. Ang Australia naman, bagamat maliit ang militar, ay kilala sa mataas na kalidad ng training at modernong kakayahan. Samantala, ang Thailand, Vietnam at Taiwan, kapag pinagsama, ay may higit 1.6 million na aktibong sundalo, kasama ang sapat na kagamitan at kakayahan upang maging mahalagang bahagi ng isang malawakang digmaan. Pero hindi lang armas ang basehan ng digmaan, napakahalaga rin ng tinatawag na home front, ang kakayahan ng isang bansa na suportahan ang sarili nito habang nasa gitna ng digmaan. Sa panig ng China, matagal na itong naghahanda. Sa loob ng maraming henerasyon, nag-invest ang bansa sa konsepto ng dual-use technologies, mga sistemang maaaring gamitin sa civilian at militar. Mula sa manufacturing capacity, social control at censorship hanggang sa agricultural production. Lahat ng ito ay kayang i-convert agad para suportahan ang digmaan sa maikling panahon. Pinaniniwalaan din na ang mga mamamayan ng China ay mas handa sa posibilidad ng digmaan o hindi bababa sa kasing handa ng kahit anong populasyon at sila ay nasa ilalim ng isang gobyerno na sanay magpanatili ng kaayusan kahit sa gitna ng matinding krisis. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay mas hindi handa sa aspetong ito. Matapos ang ilang dekada ng paghina ng kanilang manufacturing capacity, hindi na ganoon kadali para sa Amerika na mag-shift agad sa full war production kumpara noong panahon ng World War II o Cold War. Dagdag pa rito, malaking tanong kung ang mga mamamayan ng US na hati-hati sa politika at sanay sa komportabling pamumuhay bilang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo ay magiging handa o kakayanin ang isang matagalang digmaan laban sa isang kapantay na kalaban. Sa nakalipas na ilang buwan, ang bagong pamunuan sa Washington ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang mga kakampi sa ibang bansa na nagpasok ng hindi kailangang instability at kawalang katiyakan sa global support networks ng Amerika at nabawasan ang tiwala ng mga kaalyado sa kakayahan ng US na suportahan ang kanilang mga kaibigan sa labas ng bansa.
Ang mga kritikal na kakulangan sa produksyon tulad ng paggawa ng barko at artillery shells ay nagsisimula pa lamang tugunan at napakaraming kailangang gawin na malamang ay aabutin ng halos isang dekada bago maging fully operational. At iyon pa nga ang optimistic na estima. Samantala, ang China ay tinulak ang kanilang kakayahan sa paggawa ng barko sa mas mataas na antas, patuloy na gumagawa ng napakaraming sasakyan habang pinapakita ng kanilang malawak na arms industry ang kakayahan nitong gumawa ng mataas na kalidad na kagamitang pandigma sa malaking scale. Kasabay nito, nagtayo sila ng mga airport at seaport sa buong Pacific Ocean, madalas na nakatago sa ilalim ng mga civilian construction projects. Ngunit malinaw ang dual-use potential nito, binibigyan ng China ng access sa mga isla sa Pacific sa oras ng digmaan. Dahil dito, tumataas ang kanilang logistical capacity at kakayahang kontrolin ng direkta ang mas malawak na geographical area kaysa sa ipinapakita ng limitadong mainland ng China. May ilang intangibles din na dapat isaalang-alang. Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nasa estado ng self-admitted waning military readiness, ibig sabihin, hindi na ganoon kabilis at handa kumilos tulad ng dati. Sa kabilang banda, bagamat hindi tiyak ang tunay na combat readiness ng China, pinaniniwala ang inuuna nila ang loyalty kaysa competence sa promosyon ng kanilang mga leader, isang mekanismo upang maiwasan ang coup. Bagamat na ipakita nila ang taktika at strategic awareness sa military exercises, may puwang pa rin para sa pagbuti. Ngunit malamang ang China ang maunang magpapasya na pumasok sa digmaan dahil malinaw ang ambisyon nitong sakupin at supilin ang Taiwan kumpara sa US na wala masyadong interes na direktang umatake sa China. Mas questionable ang preparasyon ng puwersa ng China. Ang US ay naglaan ng dekada sa pakikidigma sa iba't ibang bahagi ng mundo at bilang worldwide security guarantor na nagbigay sa kanilang mga tropa ng critical experience na hindi kayang tumbasan ng China. Ibig sabihin, posibleng magkaproblema o mabuwag ang hindi pa nasusubok na diskarte ng China sa digmaan kapag nandoon sa aktwal na labanan. Dagdag pang problema para sa China ay ang malawakang korupsyon sa loob ng militar na tila laganap sa kabila ng mga kamakailang crackdown. Sa kabilang panig, ang US ay may sariling problema sa anyo ng domestic political turmoil na maaaring tumaas sa puntong magdesisyon ng China na maglaro ng long game tulad ng karaniwan nilang taktika, maghintay at hayaang hatiin at humina ang polarized na Estados Unidos ng kusa. Isa pang dahilan para sa China na maglaro ng long game ay ang kanilang population. Patuloy na tumatanda at malabong tanggapin ang pagkawala ng daan-daang libo o posibleng milyon ng kanilang kabataan sa isang hindi kailangang digmaan. Dapat din nating banggitin ang dalawang kamakailang pahayag mula sa US na maaring alam ng ilan sa mga politically attuned viewers. Ang una ay ang US Defense Secretary Pete Hegseth. Sa isang interview, sinabi niya na ang Chinese hypersonic missiles ay kaya raw patayin ng 10 aircraft carriers sa unang 20 minutes ng digmaan at na ang US ay talo sa China sa bawat war game. Ngunit may ilang dahilan kung bakit hindi natin dapat i-take ito literally. Karaniwang ini-set up ang war games para paboran ang isang panig. Isinasaalang-alang ang mga armas na hindi pa nagamit sa totoong labanan sa pinakamataas na threat level upang hindi mabigla sa hinaharap. Hindi rin natin alam ang konteksto kung saan nagsalita si Hegseth. Dapat din nating banggitin na bilang Secretary of Defense, may totoong incentive si Hegseth na ipakita at sabihing may malalaking kahinaan ang kasalukuyang depensa ng Amerika. Bakit? Dahil kapag nababahala ang publiko tungkol sa kahinaan ng US, mas madali nitong maipaliwanag at ma-justify ang military spending sa hinaharap. Ang isa pang pahayag naman ay mula kay Donald Trump at kabaligtaran ito sa sinabi ni Hegseth. Ayon sa kanya, mayroon kaming mga kagamitan na hindi ni Putin ni Xi pa narinig, walang nakakaalam. Ang mayroon kami ay kamangha-mangha, may mga sistemang walang nakakaalam. Malinaw, hindi natin maikakaila na posibleng may super weapon o dalawa ang US na nakatago, ngunit para sa pagsusuri natin ngayon, wala itong konkretong datos na pwedeng gamitin bilang basehan. Lalo na, hindi natin alam kung totoo, bakit sinabi, o kung seryoso nga ang pahayag. Kaya't hindi natin ito maisasama sa pagsusuri. Sa ganitong konteksto, sana mas malinaw sa inyo kung bakit pinili nating huwag seryosohin ang alinman sa dalawang pahayag.